Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Unang-una, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng pagkakatawan. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig. Nandito po ako upang ibahagi itong karanasan ko na nangyari nung ako ay nagbibinata. Sa mga panahong ito, ako ay nasa high school pa lamang at hindi pa siguro pinapanganak ang ilan sa inyo dito. Tungkol ito sa karanasan namin sa aswang na talagang hindi ko makakalimutan magpahanggang ngayon. Sisimulan ko na pong kwento. Isang madaling araw ay ginising ako ng aking kuya kasi bubuksan namin ang tindahan ni Lola doon sa bayan. Maaga pa lang kasi ay marami ng mga nagkakape doon. Araw-araw, ganito ang ginagawa namin kahit na meron pa kaming pasok. Bago naman pumatak ang 6:00 ay kinakailangan namin na nandoon na si Lola. At kami naman ni Kuya ay babalik pa sa bahay para maligo at magbihis kasi papasok pa kami sa eskwelahan. Ganito yung routine namin noon na araw-araw. Habang binabaybay namin ang madilim na daan, ay meron akong napansin sa palayan na aming nadadaanan. Meron akong nakitang gumagalaw sa di kalayuan at ang unang inisip ko ay isa po itong baboy na nakawala at napadpad lamang doon. Kaya agad ko namang sinabihan si Kuya. Kuya, mukhang merong baboy dun oh. Kanino kaya iyan? At agad namang huminto si Kuya at tumingin sa bahagi na kung saan ko nakita ang hayop na yun. Ay oo nga no. Pero hayaan mo na. Hahanapin din naman niya ng may-ari. Sagot naman ni Kuya at tumango na lamang ako bilang tugon. Ang huling kita ko naman sa baboy ay pumasok ito sa likod ng mga nagtataasang palay. Kaya magmula sa mga sandaling ito ay hindi ko na siya nakita. Pero lumipas lang ilang minuto ay meron kaming nakitang taong tumatakbo. Galing sa bahagi na kung saan pumasok ang hayop. Kaya naman labis ang aming pagtataka. Kuya, baka siya yung may-ari. Baka hinahanap niyang baboy. Tanong ko sa kanya. Kasi palingon-lingon ng taong iyon na tila ba merong hinahanap. Agad namang sumigaw si Kuya at tinawag ang tao at kanyang itinurong bahagi na kung saan namin huling nakita pumasok ang baboy. Lumingon naman ang taong ito at napahinto ng ilang segundo habang nakatingin sa amin. Sa mga sandaling ito ay kinikilabutan ako at hindi ko alam kung bakit. Maliwanag pong buwan. Kaya nakikita namin ang buong palayan. Kahit ang aming dinadaanan. Wala rin po kaming dalang anumang ilaw. Maliban na lang kung wala talagang buwan. Kuya, tara na. Sabi ko. Sige, tara na. Sagot naman niya. At habang naglalakad kami ay nakatingin pa rin sa amin ang taong iyon. At nakita naming parang hindi siya gumagalaw. Alam ko na inaaninag niya rin kami. Pero nang dahil malayo kami mula sa kanyang kinaroroonan, ay hindi namin siya namukaan. Sa pagdating naman namin sa bayan, ay agad naming binuksan ang tindahan. Yung mga namamasada ay agad namang tumambay doon. At karamihan sa mga ito ay nakatira din sa aming baryo. Si Kuya naman ay kinuwento sa mga ituang tungkol sa nakita naming hayop. Pero ang sabi ng isa naming kakilala, baka daw aswang yon na nag-ibang anyo. At agad naman kami nagtinginan. Pwede. Ano naman ang gagawin niya doon sa palayan sa ganong oras? Hindi ba? Sabi naman ng isa pa naming suki. Kung ganon, baka aswang nga yun kuya. Mabuti na lang at hindi tayo inatake. Kasi bago tayo umalis, ay nakita ko pa siyang nakatitig sa atin.
Sabi ko naman at tumango naman si kuya. Naku, kung ako sa inyo, magdala na kayo ng pangontra. Kahit asin man lang. Dagdag pa ng isa naming kakilala. Tumango naman kami ni kuya at bago pumatak ang 6:00 ay dumating naman si Lola. Agad naman kaming bumalik ni kuya sa bahay pero sa mga sandaling ito ay sumakay na lamang kami ng tricycle nang sa ganun ay makasigurado. Hindi pa kasi lubos na sumikat ang araw sa mga sandaling ito. Fast forward po tayo. Makalipas ang ilang araw, isang hapon, sa pagdating ko sa bahay, ay nakita ko si kuya sa labas ng bakuran kasama niyang kanyang kaklase at tila ba meron silang hinihintay. At nang makalapit na ako sa mga ito, ay tinanong ako ni kuya kung gusto ko daw bang sumama. Nalaman ko rin na ako palang kanilang hinihintay. Kaya nagtanong naman ako kung saan sila pupunta. At sabi ni kuya, kaarawan daw ng isa pa nilang kaklase na nakatira sa isang baryo na sakop din naman ng aming bayan. At sabi ko naman, magbibihis lang ako at sasama ako sa mga ito. At bago kami umalis ng bahay, ay nagdala nga ako ng asin kasi alam ko nagagabihin kami ng uwi sapagkat meron daw inuman doon. Pinagtawanan pa ako ni kuya kasi hindi ko na daw kailangan ng mga ito. Ihiramin daw kasi niya ang motorsiklo ng aming tiyo na nakatira din naman sa aming baryo. Hintayin niyo ako dito at ihiramin ko lang ang motorsiklo ni tiyo. Sandali lang. Sabi ni kuya at agad siyang naglakad papunta kina tiyo. Makalipas naman ng ilang minuto ay dumating ito na merong dalang motorsiklo. Kaya agad naman kaming umangkas na kanyang kaklase at nagsimulang bumiyahe papunta sa kabilang baryo. Sa pagdating namin doon ay agad naman kaming sinalubong ng kanyang kaklase at pinapasok sa loob ng kanilang bahay para kumain. Pinakilala naman ako ni kuya sa kanya at babae po ito. Tawagin natin siya sa pangalang Ate Rhea. Pagkatapos naman namin kumain, ay tinanong kami ni ate kung iinom ba kami ng alak. Tumanggi ako, pero si kuya at ang kaklase niyang kasama namin sa pagpunta doon, na tawagin nating Kaloy, ay nagsabi na magiinuman daw sila. Kaya binigyan naman sila ni Ate Rhea ng alak. At sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap, ay merong dumating na 2 lalaki at umupo sila sa tabi ng aming mesa. Agad naman silang pinakilala sa amin ni Ate Rhea at nalaman namin na mga tauhan daw ito ng kanyang tatay sa kanilang palayan. Maya-maya lang ay sumama na rin sa amin si Ate Rhea at nakita kong kinakausap rin niya ang kanilang mga trabador. Pero napansin ko ang isa sa kanila. Palagi siyang nakatingin sa amin. Lalong-lalo na kay kuya. May kutob naman ako na parang meron siyang gustong sabihin. At maliban dito ay merong kakaiba sa kanyang pakikitungo kay Ate Rhea. At makikita talaga sa kanyang mga ngiti na parang may pagtingin siya kay ate. Bandang 7:00, nagsabi naman si Kaloy na siya ay uuwi na kasi baka hinahanap na siya ng kanyang lola. Hindi naman siya pinigilan ni kuya at ihinatid niya ito sa may bukana. Balik kami na lang ni Ate Rhea ang naiwan at kinausap naman niya ako. Nagustuhan ko si Ate Rhea sapagkat napakabait at magaling makitungo sa kapwa. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit naging malapit sila ng aking kuya. Hindi nagtagal ay tinawag si ate ng kanyang nanay. Bale, ako na lang naiwan at ang 2 trabahador ay nasa kabilang mesa. Kinausap naman ako ng isa at ito yung sinasabi ko na patingin-tingin sa amin ni kuya. Nagtanong naman ito kung saan kami nakatira. At sinabi ko naman ang pangalan ng aming baryo. Tumango ito at meron pa siyang tinanong na talagang pumukaw sa akin. Kayo siguro yung naglalakad nung madaling araw na yon? Biglang sabi niya at agad namang nanlaki ang aking mga mata at nagtataka ako. Tuwing madaling araw ay pumupunta kami sa bayan para buksan ang tindahan ng aming lola. Saan mo kami banda nakita? Tanong ko naman. Pero hindi po ito sumagot. Talagang nagtataka ako.
ang palayan ng tatay ni Ate Rhea ay nasa likod lang ng kanilang bahay at ang kanilang baryo ay medyo malayo pa mula sa amin. Balik kung galing ka sa bayan, yung aming baryo ang unang madadaanan bago ang baryo nila Ate Rhea. Kaya nagtataka ako kung saan niya kami nakita. Pero sa kabila nito ay inisip ko rin na baka nasa bayan ito o nakita lang niya kami sa daan. Maya-maya lang ay dumating naman si Kuya at tinanong ko ito kung bakit siya natagalan at sabi niya hinatid pa daw niya si Kaloy sa mismong bahay nila at agad naman akong tumango. Nasaan na si Rhea? Tanong ni Kuya. Pumasok po. Tinawag ng kanyang nanay. Sagot ko naman at nakita ko naman na nakatingin ang trabahador na yun kay Kuya. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at napasabi ako na ano kayang problema nito? Kasi parang suplado ang dating. Parang may hinanakit kay Kuya. Hindi nagtagal ay lumabas naman si Ate Rhea at agad niyang pinuntahan si Kuya. Sa mga sandaling ito ay napagtanto ko na parang kakaibang kanilang kinikilos. Merong something sa mga ito. Pero nakibit balikat na lamang ako. At habang nag-uusap sila ay nakita ko yung trabahador na masamang tingin sa dalawa. Para bang may hinanakit. Pero nung time na to ay hindi ko pa alam kung ano talagang meron kay Kuya at Ate Rhea. At pagkatapos nila mag-usap ay sinabihan ako ni Kuya na ihatid niya ako pa uwi at siya ay babalik pa doon para tumulong sa pagligpit ng mga gamit. Ako naman ay tumanggi kasi gusto ko ring tumulong kaya wala siyang nagawa. At makalipas naman ng ilang oras, yung mga bisita ay nagsiuwian na at ang tatay naman ni Ate Rhea ay tulog na nang dahil sa kalasingan. Kami pa ngayong bumuhat sa kanya papasok sa loob ng kwarto. At yung nanay naman ni ate ay abala sa pagliligpit. Kaya tinulungan namin. Nagulat naman ako nang marinig ko ang sinabi ni tita kay Kuya. Ingatan mo yung anak ko. Unikaiha namin yan. Wag na wag mong lolokohin. Meron kaming baril dito. Patawang sabi ng nanay ni Ate Rhea. At dito na ako naliwanagan. Meron ngang namumuong relasyon sa kanila ni Kuya. Nako, nanliligaw pa lamang po ako. Pero kung sakaling sagutin man niya ako, ay tatandaan ko ang inyong sinabi. Sagot naman ni Kuya. At yung trabahador na sinasabi ko sa inyo ay nakikinig lang sa mga sandaling ito. Matapos namin ligpitin ang lahat, ay nagpasalamat si tita. Nagsabi naman kami ni Kuya na kami ay uuwi na sapagat lumalalim ng gabi at tumango naman po ito. Nagsabi naman si ate na ihahatid niya kami sa may bukana. Pero sabi ni Kuya wag na kasi meron naman kaming motorsiklo. At bago kami umalis ay hinila pa ni ate si Kuya at meron silang pinag-usapan. Nakita ko na lang na hinalikan ni Kuya si ate at nagyakapan ng mga ito. Yung trabahador naman ay nakatingin lang sa dalawa at nakita ko naman na parang hinampas niya ang mesa na kung saan siya nakaupo. At lahat kami ay tumingin sa kanya. Kasi medyo malakas iyon. Pasensya na. Natamaan ko lang ang mesa. Sabi ng trabahador. Hindi nagtagal lumabas naman ang nanay ni ate. At nagsabi ng, mga iyo, umuwi na kayo. Lumalalim ng gabi. Samahan mo si Rhea sa bukana. Sabi ni tita, sabay tingin sa trabahador. At siya nga po pala, yung isang trabahador ay tulog na sa mga sandaling ito nang dahil sa kalasingan. At yun nga, sa paglabas namin sa bakuran, ay agad na pinandar ni Kuya ang motorsiklo. At saka nagpaalam kami ni Ate Rhea. At bago kami umalis, ay nagpaalam din kami sa trabahador. Subalit hindi niya kami pinansin. Parang nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. At nung nakalabas na kami sa baryo na iyon, ay tumawa naman si Kuya at nagsabing, ano kayang problema ng lalaking yon? Ang hirap pakisamahan. Alam mo, sa tuwing ihahatid ko si Rhea sa kanilang bahay, ay hindi talaga niya ako pinapansin. Mabuti pa yung isang trabahador. Mabait. Sabi ni Kuya. Napansin ko rin Kuya.
Nakita ko ang hinampas niya yung mesa nung niyakap ka ni ate. Siguro, nagsiselos. Sagot ko naman at tumawa naman si kuya. Ewan ko sa kanya. Ang importante, wala akong ginagawang mali. Sinusunod ko lang ang aking nararamdaman. Kami na ni Rhea. Sinagot niya ako kanina. Dagdag pa ni kuya. Gumiti naman ako at nagsabi na botong-boto ako kay ate sapagkat napakabait at marunong makitungo sa kapwa. Fast forward po tayo. Habang lumilipas sa mga araw, ay napapansin ko kay kuya na parang hindi ito nakakatulog na maayos. At nung tanungin ko ito, sabi niya, hindi nga ito makatulog na maayos. Tuwing gabi daw ay nababalisa ito, hindi mapakali. At kahit anong gawin daw niya, ay hindi talaga siya makatulog na maayos. Parang nakalutang daw ito sa hangin sa tuwing sisikat ang araw. At dumating naman itong gabi na nakita ko na parang problemado si kuya nung umuwi ito sa bahay. Tinanong namin ito at sabi niya, merong nangyayari kay Rhea. Nagkaroon daw siya ng sakit at pumayat daw talaga ito. Ilang beses na rin daw silang pumunta sa bahay paggamutan. Binibigyan naman daw sila ng mga gamot, subalit ganun pa rin. Hindi pa rin gumagaling at wala daw itong ganang kumain. Hanggang sa nagsabi naman ng aking lola na dalhin daw sa isang albularyo at wala namang masama kung susubukan. Nagtanong naman si kuya kung saan makakahanap ng magaling na albularyo at meron namang itinuro si lola. Kaya kinabukasan ay ginising ako ni kuya at sinabihan na samahan ko daw ito. Pupunta daw kami sa bahay ng albularyo na sinasabi ng aming lola at hindi naman ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras na biyahe ay narating namin ang bahay ng albularyo. Hiningan po ito ng pabor ni kuya na kung pwede ay sumama siya sa amin kasi meron kaming patitignan. Mabuti at sumama naman ang matanda at sa pagdating namin sa bahay nila Ate Rhea ay nagtataka naman si tita kung sino ang aming kasama. Agad naman naming sinabi kung sino ito at kung ano ito. At nang makita ng albularyo si ate ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. At alam na agad niya kung ano ang nangyayari kay ate. Barang. Pabulong na sabi ng albularyo habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Barang? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ng nanay ni Ate Rhea. Maraming langaw dito. Binarang ang anak niyo. At ikaw iyo, meron din siyang ginawa sa iyo. Magkasintahan ba kayong dalawa? Tanong naman ng albularyo, sabay tingin kay kuya. Opo, pero sinong may gawa nito? Meron ho ba kayong alam? Tanong naman ni kuya. Maya-maya lang ay malalaman nyo rin. Sagot ng albularyo. At makalipas naman na mahigit kalahating oras, ay dumating ang trabahador at tamang-tama na nasa labas ako ng bahay. At agad niya akong nakita. Anong ginagawa niyo dito? Tanong agad niya. At dali-dali itong pumasok sa loob ng bahay para makiusisa. At nang makita niyang ginagamot ng albularyo si Ate Rhea, ay dali-dali itong tumakbo palabas ng bakuran na siyang aking ipinagtataka. Anong nangyari doon? Tanong ni tita. Hindi ko nga alam tita. Biglan na lamang tumakbo. Sagot ko naman. Baka babalik sa kubo. Dagdag pa ni tita at nalaman ko rin sa kanya na ang trabahador na iyon ay merong kubo sa gilid ng kanilang palayan. Bale, doon daw siya nagpapalipas ng gabi o tumitira. Maya-maya lang ay narinig kong sumigaw si ate sa kanyang kwarto na tila ba nahihirapan. Nagtagal ito ng ilang minuto. At noong tumahimik ito ay lumabas ang albularyo at nagsabi na malapit daw sa kanilang may gawa ng barang. Kaya napailing naman si tita. Malapit siya dito. Kaya mag-ingat kayo.
at maging alerto. Meron akong nararamdamang mabigat na presensya kanina. At saka nawala lang din naman. Meron bang pumunta dito? Tanong ng albularyo. Agad namang nanumbalik sa aking isipan yung trabador. Kasi siya lang din naman ang dumating sa bahay. At saka umalis din pagkalipas ng mahigit 1 minuto. At inisip ko na baka siya ang nasa likod ng barang. Yung trabador namin pumunta dito kanina. At saka tumakbo palabas ng bahay. Sabi naman ni tita sa albularyo. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ng albularyo. Pwede po. Nasa palayan siguro, sa may kubo. Sagot naman ni tita. Samahan mo ako. Wala naman tayong gagawin. Gusto ko lang siyang makita. Sagot naman ng albularyo at sinamahan ko naman ang mga ito habang si kuya naman ay nagpaiwan para mabantayan si ate. Sa pagdating naman namin sa palayan ay tinanong namin ng isang trabador kung nasaan na yung isa. At sabi niya, nagtataka nga daw ito kung bakit yung nagmamadali. Meron daw dalang mga bayong na sa tingin niya ay may mga lamang mga damit. At inisip daw niya na baka maglalaba lamang ito. Pinuntahan pa namin ang kubo at pumasok pa doon ang albularyo. At meron agad siyang naamoy na siya lang nakakaalam kung ano iyon. Siya nga. Totoo nga ang kutob ko. Wala, hindi na yun babalik dito. Sabi ng albularyo. Parang hindi naman ako makapaniwala na siya nga. Mabait naman yun. At bakit niya gagawin to sa anak ko? Sagot naman ni tita. Sa tingin ko meron siyang dahilan. Kaya niya ito ginawa. Meron talaga. Sagot naman ng albularyo at fast forward po tayo. Lumipas lang ilang araw pero hindi na muling bumalik ang trabahador nila Ate Rhea. Ayon pa kay kuya, ay unti-unti ring nanumbalik sa dating sigla si ate. Ilang araw ang lumipas magmula nung umalis ang trabahador. Isang gabi ako ay naalimpungatan. Tila ba merong gumising sa akin. Agad naman akong bumangon sapagkat maalinsangan din sa mga sandaling ito. At napagpasyan ko naman na kunin ang kulambo kasi parang hindi nakakapasok ang hangin. Narinig ko naman na parang merong sinasabi si kuya sa kabilang kwarto kaya tinawag ko ito ng pabulong. Yung dingding kasi ay na pagitan sa aming kwarto ay merong maliliit na butas. Gawa lamang ito sa amakan kaya sigurado na madidinig agad niya ako. Sumilip ako at tinawag ko siya. Pero nagulat ako nang makakita ng baboy sa gilid ng kanyang kama. Normal lamang ang kanyang laki, pero ang kulay ay itim. At nakita ko si kuya na nagsasalita habang tulog. Takot man ako pero lumabas ako ng kwarto at ginising ang aming mga magulang. Sumisigaw ako. At nang magising ang mga ito ay dali-dali naming pinuntahan si kuya. Ngunit wala na doon ang baboy. Nakabukas ang bintana at si kuya ay pinagpapawisan na. Agad namin siyang ginising at sabi niya na naginip daw ito ng masama. Parang totoo daw iyon. Napanaginipan niya ang trabahador. At sinabi ko naman ang tungkol sa nakita ko sa loob ng kanyang kwarto. At hindi siya makapaniwala. Sabi naman ni Lola, aswang daw iyon. At mabuti na lang daw at nagising ako. Kasi kung hindi, baka ano na nangyari kay kuya. Magmula noon ay nagsimula kami mangolekta ng mga pangontra. At walang gabi na hindi kami nagpapausok ng insenso. At magmula din noong gawin namin to, ay nakakatulog na ng maayos si kuya. At si Ate Rhea naman ay unti-unti nang gumaling. At ayon sa kanya, hindi na muling bumalik pa ang trabahador. Isa lang naman ang ibig sabihin nito ayon sa kanyang tatay. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay ng kaunting oras. Hanggang sa muli po.